Sa gitna ng gubat ay may puno ng hiyerya kung saan nakagapos ang isang lalaki na nagngangalang Florante. O mo parang kapalaran. Bakit ito ang pinagkaloob mo? Ako'y naging mabuting isang anak at taga-Albania. Bakit ganito? Kung ako'y babawian ng hininga, sana sumagi man lang ako sa iyong isip. Batid na sa piling ka na ni Conde Adolfo. Sana isipin mo ko hanggang sa muli, mahal kong Albania. Magbabayad ng mga inalipusta niyong mayaman, taong nagnais ng kapangyarihan at yaman ni Haring Linceo at ang aking ama na si Duke Preseo. O Tadhana, sa ilupit mo, ginawa mo sa akin ang aking minamahal. Ginawa mo sa akin Florida. Paalam, Haring ng Albania. Paalam, mahal kong Laura. May isang Persianong Moro na napadako sa kinalalagyan ni Florante. Ito ay si Aladdin, anak ni Sultan Ali Adab. Narinig lahat ni Aladdin ang panaghoy ni Florante. Anong kapalaran ang iyong natatamasa? Tilang nabuhusan ng malamig na tubig nang makita ni Aladdin ang dalawang leon na umaaligid kay Florante. Lumapit siya at pinatay ang dalawang leon. Mabilis niyang napatay ang dalawang leon. Parang nakita ko na yung tao na ito. Mabilis niyang kinalas ang pagkakatali kay Florante. Kahit alam niya, isa itong kaaway. Huwag kang mag-alala, kay ligtas na. Halina't gaganatin kita. Sino ka? Sakang Moro. Bilangan ka kaibigan, ako nagligtas sa'yo. Bakit mo ako niligtas? Sa binggit ng aking kamatayan, di mo ba nakitang magkaaway tayo? Sakang Moro! Angal, walang mag-aaway sa panahon ito. Well, salamat. Ako nga pala si Aladdin. Maaari ko bang malaman ko bakit ka natatapos? Halika, hayaan mo ako magsalaysay ng aking buhay. Ako si Florante, anak ni Duke Preseo at ni Prinsesa Floresca ng Crotona. Noong ako isang sanggol pa lamang, isang ibon ang nagnais dumanggit sa akin. Anak, tulong! Tulong! Isang puwitrik! Tumayo ka sa akin, pinsan! Ito sa'yo! Dito, Reyna Floresca, ipagpaumanhin niyo po na hindi ko po napansin ang puwitrik. Di mo na kailangan ipagpaumanhin pa. Maraming salamat na iniligtas mo ang aking anak sa biyit ng kamatayan. Halina't magtungo na tayo sa silid ng kanyang anak. Di naglaon ay lumaki na si Florante at siya ay ipinadala sa Athens upang humanap ng karunungan. Bakit kailangan niya pang umalis? Dahil mas magandang pagturo sa Atenas. Kung hindi siya makapag-aral, paano ng kanyang kinabukasan? Sino mag-aalaga sa kanya? Sino mag-aalaga sa anak ko? Huwag kang mag-alala, aalagaan siya ng mga guro doon. Umayag si Florante na doon mag-aral sa Athens. Salamat, maestro. Anim na taon ang kanyang nilagi sa Atenas at sa loob nito ay natuto siya ng filosofiya, astrolohiya at matematika. Dahil sa angking galing ni Florante ay di siya nahirapan na manguna sa klase. Dinaig niya ang magaling na si Adolfo. Isang araw, nagkaroon sila ng dula-dulaan. Sila Florante at Adolfo ang unang magsasagot. Tigil mo yan! Ano nangyayari sa'yo? Magkakapit tayo dito! Adolfo, hindi ka tanggap-tanggap ang iyong ginawa. Nais kong bumalik ka sa Albania at mabuhay ng payapa. Makalipas ang isang taon, nakatanggap ng liham si Florante galing sa kanyang ama na si Duke Preseo.
Ayon sa liham, malungkot na ipinaalam ni Duc Liceo na ang ina ni Florante, si Floresca, ay namaalam na. Ina, hindi naman tayo nagsama na matagal. Pero mahal na mahal kita. Nagpasya si Florante na umuwi muna sa kanilang kaharian, kaya't pumunta siya sa kanyang guro kasama ang kanyang matalik na kaibigan na si Menandro upang magpaalam. Florante, lagi mong tatandaan na kailangan mong mag-ingat kay Adolfo. Paalam, Florante. Leandro, mas mabuti pang sumama si Florante sa Albania. Susunod po, bro. Paalam na po, bro. Umuwi si Florante sa Albania kasama ni Menandro. Nakatanggap si Duc Liceo ng isang sulat mula kay Haring Linceo. Mahal na Hari. Ito pala ang aking anak na si Florante. Binatang nasa panaginip ko, ikaw ang papalit sa akin. Tila natulala si Florante sa isang dalagitan na nakaupo sa puno. Mahal na Hari, maaari ko po bang malaman sino ang babaeng iyon? Laura, halika! So, ito nga palang anak ko na si Laura. Ako nga po pala si Laura. Iiwan muna namin kayo. Mag-usap muna kami ng iyong ama. Makalipas pa ang ilang araw, Gandang araw. Magandang araw din sa Florante. Madalas kayo naikwento ng aking ama. Nabalitaan ko rin nag-aral ka sa atin. Oo, mahigit 7 taon din ako nag-aral doon. Ang tagal mo rin parang nawala sa Albania. Halika, hindi nawala sa isipan ni Florante si Laura kahit isang saglit. 3 araw siyang nanirahan sa palasyo ni Haring Linceo. Araw-araw niya itong kinikita. Si Florante ay hirap paibigin si Laura sapagkat marami itong maliligaw at bumibisita sa kanya. Kasabay nito ay may katungkulan siyang dapat isagawa, ang planong digmaan sa Crotona na dapat pagtagumpayan. Lipas pa ang ilang araw, Laura, may nais ako ipagtapat sa'yo. Ngayong kagandahan. makalipas pa ang ilang araw, Ako rin ang ipagkaka sa'yo. Ang ipagyan sa'yo, araw-araw na pagdalaw sa akin, aking napupusuan. lipas pa ang ilang araw, Laura, Mag-iingat ka sa digmaan, Florante. boy, dahil magandang ano. Music. nakita ni Florante ang bandilan ng Moron na kawagayway at nakasalubong nila ang buong general na si Osvaldo. Isang matagumpay na laban ito para kay Florante. Mabuhay si Florante! Saglit na naghari ang katahimikan sa Albania nang sumalakay ang hukbo ni Miramolin. Muling nagtagumpay si Florante. Isang araw, nakatanggap ng mensahe si Florante galing kay Haring Linceo. Conde Florante, isang lihim galing kay Hari. Ano
Ano sabi, Florante? Napawin na ako ni Haring din sa'yo. Kung ganun ba, mag-iingat ka. Ano ka? Ganun ba? Mag-iingat ka. Nang makarating si Florante sa Albania, Sa nito, hindi ko tayo kilala. Iwan niyo ako. Tanggalin niyo tong taling to. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Florante. Ah! Magandang araw. Hinog na Emerald. Maganda ba ang iyong kwarto? Bakit? Paano? Bakit nasa ako sentrong kontrola? Paano mo ito nagawa sa sarili mong bayan? Asan si Haring Linseo at aking ama? Florante, Florante. Di mo man lang namalayan. Nahulog ka sa aking bitag. Pinugutan ko lang naman ang iyong ama at ang hari dahil hindi sila nararapat sa Albania. Mga walang utak! Wala sa akin kamay ang iyong hatol. Kung ikay mabubul o mawawala ng hininga. Sa Albania ka nagkasala. Sila rin ang mamunod sa inyong kapalaran. Kahit ko lang yun siya. Isa kang sunod. Sulat lang yung pelikula. Dapat kang isama sa kamatayan. Ay anak, hangin mo ako ito rin itong mahal. Babalik na sa kayo. Oras na para pagbayaran mo lahat ng iwas sa Albania. Ba't di mo pa ako tapusin? Duwag ba ang iyong buntot? Tatapusin na kita ngayon. pagkatapos aminin ni Adolfo ang lahat kay Florante, ay ipinatapon siya sa madilim na gubat, kung saan doon nagkita ang dalawang binatilyo. Ganun ba? Ayan mo ang ikwento sa'yo. Ako ay anak ni Sultan Aliadab. Ako ay tumungo ng Persya at iniwan ang aking hukbo nang naging dahilan ng mabilis na pagkatalo. Eddie! Ano namang kahiyan ito? Nagapi muli si Florante at ang Albania sa aking pamumuno. Sa kampabayang pinuno, pinabayaan mo ito. Ama, sadyang malakas ang lalaking ito na nagngangalang Florante. Hindi sapat ang rason mo. Ang kapalit ito ay kamatayan. Hugutan siya ng ulo. Ama, nabay mapatawad mo ako. Di ko inaasahan ang pangyayaring ito. Mapatawad lamang kita kapag pumayag si Clerida na magpakasal sa akin. Tilin mo na ang aking buhay. Huwag lang mapasayo ang aking pinakamahal na si Clerida. Tigilan mo yan! Gagawin ko ang iyong nais! Kung sa gayon, ikaw, pinag-uutos ko, malisanin ang bayang ito at hindi muling magpapakita. Kung hindi, mamamatay ka. Alis! Habang nag-uusap, sina Florante at Aladdin ay may narinig silang tinig ng mga babae. Teka! Aladdin! May masama bang ginawa sa'yo si Adolfo? Ayaw mo ko yung kwento ang bilin sa amin ng kamatayan. Simula nang wala ka ng kagagawang bayan, magtigang mapagtangkaan ni Adolfo. Teka lang! Teka lang! Ano gagawin mo sa akin? Tigilan mo yan! Bitawan mo siya! Ayos ka lang ba? Ako nga pala si Ferida. Maraming salamat, Ferida. Kung wala ka na pagkakaan ako ni Adolfo. Halika! Nang matapos magkwento si Laura, ay nabanggit niya din na pinaslang ni Adolfo ang kanyang ama maging si Doc Briseo. Nagpakilala din si Florida bilang tagapagligtas ni Laura.
Dahil sa pagkamatay ni Haring Linceo at Dobriseo ay pinalitan nila si Florante. Sa kanyang pagkahari, nanumbalik ang dating kagitingan ng kaharian. Bumalik ang kapayapaan, umunlad at bumalik rin ang mga tao. Kaagad din naman dinaos ang kasal ni Florante at Laura, pati na din si Flerida at Aladin. Tinatanggap mo ba si Florante bilang iyong asawa? Opo, Padre. Clarita, tinatanggap mo ba si Aladin bilang iyong asawa? Ikaw naman, Aladin, tinatanggap mo ba si Clarita bilang iyong asawa? Opo, Padre. Kung gayon, kayo ay mag-asawa na. Sa hirap at ginahawa, magsakapagod. Lipas pa ang ilang araw, Florante, ngayong papaalam sa'yo. May balita sa akin ng aking amay. Makabilang buhay na. Kailangan ko siya puntahan. Ang mga ginawa niya sa akin. Mapapanatili ko pa rin siyang ama. Pabalik sa pwesto niya. Matatagalin ako makakabalik ulit. Pinapangako kong pupuntahan ka namin mag-asawa. Paalam kaibigan. Kung gayon, mag-ingat kayong dalawa. Hanggang sa muli, kaibigan. Go! 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 Uy! Go! Ay! Go! Tigil mo yan! Go! Tigil mo yan! 3, go! Uy, atok! 2, 3, go! Una pa to sa kumuha. Nauna pa to sa kumuha. Ayos na. Go. Uy! Wait lang, paano po Ikaw. Ay, isa pa. gigiyatin ko yung leg? Tawa ka. Isa pa. Ng bagal. Ito po palang up. Nga pala. Ano mo kay Peter? Tatalon na. Ay, tatalon. Tatakbo. Hayaan mo akong ikwento mo sa mga bilin. Ayos ka lang ba? Ako nga pala si Ferida. Maraming salamat, Ferida. Kung wala ka na pagkakaanak ko ni Adolfo. Ganun ba? Hayaan mo ako. Umalis ka sa aking pinsan! Ito sa'yo! Gago! Gago! Wait lang, go. Bakit nasa iyo ang sentro ko, Trona? Putang